Sa lahat ng mga naririto ngayon para tunghayan ang pag-iisang dibdib naming dalawa ni Kenzo, ipagpaumanhin niyo po na wala ng kasalan na magaganap. Ako na po ang humihingi ng pasensya sa abala at nasayang na oras sa inyo. Maraming salamat po, maiksi pero puno ng emosyon na bigkas ko sa harap ng mga bisita. Pagkatapos kong sabihin ang katagang iyon, wala sa sariling napakapit ako kay Daddy para kumuha ng kauting lakas. Visitors and friends, may mga pagkain sa hotel kung saan gaganapin ang reception party. Hindi man natuloy ang kasal ng anak ko, iniimbitahan pa rin namin kayo na magkita-kita tayo sa Diamond Hotel para ma-enjoy ang mga pagkain. Bigkas naman ni Daddy bago niya kaigin niya palabas ng simbahan. Hindi na muna nakasunod si Mommy sa amin dahil kausap nito ang pari na dapat ay magkakasal sa amin ni Kenzo. Ramdam ko ang matinding tensyon sa buong paligid. Bella, iha, natigil ako sa paghakbang nang marinig ko ang malungkot na boses na iyon. Sa nanglalabo kong mga mata dulot ng hindi maampat-ampat ng luha, sumalubong sa paningin ko ang malungkot na mukha ni Lolo Lance. I am sorry, iha. I am sorry, ramdam ko ang pait sa boses na bigkas nito. May ilang butil din ng luha ang tumulo sa mga mata nito, kaya naman mabilis akong napakalas sa pagkakakapit sa braso ni Daddy at hinarap ko si Lolo Lance. No, wag po kayong magsorry sa akin. Ano man ang dahilan ni Kenzo at inindyan niya ang araw ng aming kasal, wala po kayong kasalanan at never po akong magagalit sa inyo, lumuluha ko ding bigkas. Napansin ko naman ang pagyugyog ng balikat ng matanda, kasabay ng paghawak nito sa kanyang dibdib. Napaka-bait mo talagang bata ka. Patawad sa lahat ng ginawa ng apo ko, mahina nitong bigkas na parabang nahihiarapang huminga. Wala sa sariling napabaling ako ng tingin kay Daddy at sumakto naman na lumapit ang dalawa kong kapatid na sila Kuya Brian at Iye. Kaagad nilang inalalayan si Lolo Lance. Sige na Dad, Bella. Kami na ang bahala kay Lolo Lance, seryosong wika ni Kuya Brian kasabay ng paghila ni Daddy sa akin paalis. Hindi lahat ng mga bisita ay maintindihan ang sitwasyon ko. May ilan sa kanila na lihim na natatawa at iniinsulto ako sa isipan nila. Dinala ako ni Daddy sa sasakyan at mabilis na pinasakay. Pagkasakay ko, sumakay na din naman kaagad si Fiona at kaagad na din inutusan ni Daddy ang driver na iuwi na daw kami ng bahay. Dad, pwede bang sabay na tayo? Mahina ang boses na pagyayaya ko kay Daddy. Sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko ngayon, wala pa ring patid ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Sa bahay na tayo magkita. Iga-guide lang namin ng mommy mo ang mga bisita. Anak, tandaan mo, everything will be okay. Isa kang De La Fuente at alam naming kaya mo iyan. Matapang ka anak. Matapang ka, seryosong wika ni Daddy. Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Napatingin ako sa labas ng sasakyan kung saan kitang-kita ko na isa-isa nang nagsipag-alisan ang mga bisita. Napansin ko din ang mga kaibigan ko na nakatitig sa gawi ko. Kitang-kita ko sa mga mukha nila ang lungkot. Pero hindi pa ako ready na makipag-usap kahit kanino maliban sa mga magulang ko. Nahihiya ako sa mga nangyari. Sobrang nahihiya ako. Bahagi kami sa mga taong nasa lipunan at tiyak akong nagmukha akong katawa-tawa sa paningin ng iba. Nagmumukha akong tanga sa paningin ng iba. Ate, huwag ka nang umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Makakalimutan mo din si Kuya Kenzo at makakahanap ka din ng lalaking mas higit pa sa kanya. Narinig kong sambit ni Fiona. Hindi ko alam. Siguro, karma na ito sa akin dahil sa ating magkakapatid. Ako itong black sheep at walang direksyon ang buhay, umiiyak kong sambit. Napansin ko ang lungkot na kagad na gumuhit sa mga mata nito Fiona bago niya ako mahigpit na niyakap. Hindi ka naman black sheep eh. Para sa akin isa kang mabait at mapagmahal na ate. Wala kang katulad at kahit na ano ang mangyari ikaw pa rin ang ate ko na mahal ko, naiiyak na din na sambit nito sa akin. Wala sa sarili mahigpit na napayakap na din ako kay Fiona. Alam kong sa mga sandaling ito, walang ibang dadamay sa akin kundi sila lang. Walang ibang nakakaintindi sa nararamdaman ko kundi sila lang. Ang mga magulang at mga kapatid ko. Ilang saglit lang, kaagad na ding minani-obra ng driver ang sasakyan paalis ng parking area ng simbahan. Buong biyahe. Wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak ng umiyak. Wala eh. Sobrang sakit ng puso. Dobleng dagok nagnangyari sa buhay ko ngayon.
Tuluyan nang nawala sa akin ang lalaking pinakamamahal ko, napahiya pa ako sa maraming tao. Pagdating ng bahay, diretso ako sa aking kwarto. Gusto pa nga sanang sundan ako ni Fiona pero pinigilan ko siya. Sinabi ko sa kanya na gusto kong mapag-isa para makapag-isip. Pagdating ng kwarto, lalo akong napahagulhol ng iyak. Hinubad ko ang suot kong wedding gown bago ko iyon pinunit gamit ang aking dalawang kamay. Lahat ng frustrations at galit na nararamdaman ko ay ibinuhos ko sa nasabing wedding gown. Hindi pa ako nakontento at inapak-apakan ko ito para maibsan man lang ng kahit kaunti ang sama ng loob na nararamdaman ko. Ipokrita ako kung hindi ko aaminin sa sarili ko na sobrang nagalit ako sa giyawang ito ni Kenzo sa akin. Siya na yata ang pinakawalang kwenta na lalaki sa balat ng lupa. Hindi ko alam kung ano pa ba ang gusto niya. Ginawa ko naman ang lahat para maging masaya kami pero bakit parang hindi niya na-appreciate iyon? Bakit paulit-ulit niya akong sinasaktan? Nasa matindi akong pag-iyak nang mapansin ko ang pagbukas ng pintuan ng aking silid. Mula doon, iniluwa si Mommy kasama ni Daddy. Nakasunod din sila lolo at lola na noon ay kitang-kita ko sa mga mukha nila ng lungkot. Napansin kong natigilan silang lahat nang mapansin nila marahil ang nagkalat na puting punit na tela na galing sa wedding gown ko bago nila ako dinaluhan. Anak, so sorry. Walang magawa si Mommy para maibsan ng kahit na kaunti ang sakit na nararamdaman ng puso mo, pero pangako. Nandito lang kami. Hinding-hindi ka namin pababayaan. Mahal na mahal ka namin, umiiyak na sambit ni Mommy. Para naman akong batang lalong napaiyak ng malakas. I am sorry, iha. Sa amin nag-umpisa ang lahat kaya ka nasasaktan ngayon. Hindi namin ito inaasahan at sana mapatawad mo ang lolo mo, narinig ko namang sambit ni Lolo Ryder. Dali-dali kong pinunasan ang luha sa aking mga mata. Matanda na sila lolo at lola para sisihin ang mga sarili nila sa mga nangyari. Kung totoosin, kasalanan ko. May mga red flag na akong nakita kay Kenzo bago ang kasal pero pilit kong binabaliwala iyon. Pinairal ko ang katangahan ko kaya ako nasasaktan ng sobra ngayon. Kung pinanindigan ko sana ang pag-atras sa kasal namin noon, hindi sana mararanasan ang ganito kasakit na kabiguan. Kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat-lahat. Lolo, no po. Huwag niyo pong sisisihin ang sarili niyo. Ako po talaga ang may kasalanan dahil noon pa man, mahal ko na si Kenzo. Kahit na may girlfriend na siya, pilit ko silang sinisira mapansin niya lang ako, umiiyak kong sambit. Napansin kong nagtinginan silang apat dahil sa sinabi ko, pero hindi ko na pinagtuunan ng pansin iyon. Mas nangingibabaw kasi talaga ang sakit sa kalooban higit na ano paman. Kung hindi lang sana ako naging marupok, hindi sana ako napahiya sa maraming tao at nagmukhang talunan ngayon. Ano ang gusto mo, iha? Sabihin mo lahat ng gusto mo, ibibigay ko basta magsabi ka lang. Ayaw kong makita kang nahihirapan dahil mas lalo lang kaming nasasaktan, bigkas naman ni Lolo Ryder. Gusto ko pong umalis na muna, Lo. Ayaw ko na muna dito sa Manila. Gusto kong pumunta sa lugar na walang nakakilala sa akin para makalimot, umiiyak kong bigkas. Gusto mong mangibang bansa ganoon ba? I think mas magandang idea yan. Pwede mong gamitin ang private plane natin para hindi ka mahirapan sa biyahe. Nakangiting sagot naman ni Lolo sa akin. Kaagad akong umiling. Ispo. Huwag niyo akong alalahanin, Lo. Bukas na bukas din, magpapabook ako ng tiket patungo sa ibang bansa. Kahit saang bansa basta nakaalis ka agad ako. Gusto kong magliwaliw muna para makalimot, umiiyak kong sambit. Bella, anak. Hindi ako papayag. Hindi ka okay emotionally at ayaw kong payagan ka na umalis na ikaw lang, sabat naman ni Mommy. Ipapahanda ko ang private plane. Sabay tayong aalis patungo sa Japan or kahit na saang bansa gusto mo, Bella, seryosong bigkas ni Daddy. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, anak. Nandito kami, handa ka naming samahan hanggang sa maka-move on ka. Nakangiting bigkas ni Mommy kaya naman muli akong napayakap dito. Sawi man ako sa pag-ibig, bumawi naman sa akin ang pagkakataon. Napakaswerte ko pa rin dahil nagkaroon ako ng mga magulang na sobrang ipinaramdam sa akin kung gaano ako kahalaga. Nang araw din iyon, kaagad akong ibinuok ng tiket nila Mommy at Daddy palabas ng Pilipinas. Instead na sa Japan, sa bansang France ang destinasyon ko kasama ang kapatid kong si Ihi.
Ayaw nila mommy na bumiyahe ako mag-isa at kahit na may pasok pa si Iri sa school, talagang ipinilit nila mommy na samahan ako. Ayaw ko pa nga sanang pumayag dahil ayaw mong maapektuhan ang pag-aaral ni Iri pero wala ito na din ang nag-insist. Pwede naman daw ipagpaliban ang pag-aaral basta ang importante masamahan daw ako. Isa pa, excited daw siyang mangibang bansa ng libre na hindi na kailangan pang kunin sa bank account niya ang gastusin. Alam kong dahilan lang ng kapatid kong si Ihi iyon para hindi na ako kumontra pa. Ang ending ng mismong araw na ito, bumiyahe na kami bago lumubog ang araw sa kanluran. Ayaw na din naman ipagbukas nila mommy ang pag-alis ko, lalo na at napapansin nila kung paano ako nasaktan sa mga nangyari. Isa pa, tiyak din akong bukas mismo, puputok ang balita sa mga pahayagan ang hindi natuloy kong kasal at iyon ang iniiwasan nilang makita ko. Mag-ingat kayo doon anak ha. Isipin mong nagbabakasyon ka lang. Iwasan mo siyang isipin at magiging maayos din ang lahat, umiiyak na sambit ni mommy sa akin. Kaagad na tumulo ang luha mula sa aking mga mata sabay tango. Likes mom. Fighter po ako diba? Magiging maayos din ang lahat. Malalagpasan ko din po ito, kaagad ko ding sagot sa kabila ng paghikbi. Isang tipid ng ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ni mommy sabay tango. Niyakap pa ako ng mahigpit nito bago ako tuluyang sumakay ng kotse na maghahatid sa amin ni Ihi patungo sa airport. Sa pag-alis ko ng bansa alam ko sa sarili ko na nag-uumpisa pa lang ang laban sa buhay ko. Lalayo man ako pero hindi ganoon kadali mabuo ang pusong wasak dahil sa ginawa ni Kenzo sa akin. Peron pangako, ito na ang last. Hindi na ako muling magtiwala pa kahit kanino. Mula ngayong araw, sarili ko lang ang iispin ko at wala nang iba. Ate, pwede kang umiyak habang nandito pa tayo sa Pinas pero pagdating ng France hindi na pwede. Kailangan mong iwan lahat ng pighati mo dito sa Pinas. Kalimutan mo na ang lalaking iyon dahil siya deserve mga luha mo, wika naman ni Ihi sa akin habang tahimik akong lumuluha. Hindi ko nga alam kung bakit hindi maubos-ubos ang luha mula sa aking mga mata. Kanina pa ako umiiyak pero hindi pa rin nawawala ang sakit. Pagkadating na airport, kaagad naming i-check-in ang aming mga luggage, tapos diretsyo na kami sa immigration. Wala namang naging problema sa buong proseso hanggang sa nakasakay na kami ng eroplano. Sa Dubai, ang stopover namin at medyo mahaba-habang biyahe ang bubunuin namin bago kami makarating ng France. Alam kong sa biyahe na ito, mapapagod ang katawan ko ng sobra, pero sana mapagod din ang mga mata ako sa kakaiyak. Nakakainis na kasi Laking pasalamat ko dahil kasama ko si Ie. At least may nakakausap ako sa buong biyahe namin hanggang sa makarating kami ng France. Diretso kami sa hotel namin. Maganda ang France at kaagad na nagpahiwatig si Ie na mamamasyal daw kami. Hindi ko alam kung ilang araw ako magstay sa lugar na ito. Pwedeng magtatagal, pwede ding aalis din kaagad kami, bahala na. Depende din siguro sa time na kayang ibigay ng kapatid kong si Ife, dahil aminado ako na kapag kasama ko ito nababawasan ng kahit kaunti ang sakit sa puso na nararamdaman ko ngayon. Unang tingin, akala mo suplado itong kapatid ko pero kapag makausap mo na siya, doon mo makikita na mabait naman pala. Saka, may sekreto ito na hindi alam nila mommy pero syempre alam ko. Ako pa ba naman? Mapagmasid akong tao at kahit na anong tago nitong si Ihi, sa tunay niyang kasarian, lilitaw at lilitaw din talaga na isa siyang guy. Pagdating ng hotel, hinayaan lang ako ni Ihi na magpahinga. Ginigising niya lang ako kapag oras na ng kain. Isa iyon sa mga advantage na siya ang kasama ko dahil kung hindi baka mamatay ako sa gutom. Sobrang nakakatamad kumilos. Pakiramdam ko bigla akong nawala ng gana sa lahat. Ate, nakahanap na ako ng bahay na rerentahan natin. At least doon, maganda ang neighborhood, mas alaki ang maikutan nating lugar. Pwede din tayo magluto unlike dito sa hotel na nagsasawa na ako sa mga pagkain. Imporma ni Ihi sa akin sa ikatlong araw namin dito sa France. Pangatlong araw na namin dito sa France at wala akong ibang ginawa kundi ang magkulong lang sa kwarto. Ilang beses na din akong niyaya nitong si Ihi na mamasyal pero ayaw ko talaga. Feeling ko, hindi ko kayang makihalubilo kahit na kanino. Mas gusto kong mapag-isa para makapagmuni-muni habang patuloy pa rin sa pag-iyak ng patago. 3 days wedding ito ay. Ginawa ko ang lahat. Alam na Diyos na tinangka kong habulin ang oras ng wedding namin ni Bella pero huli na.
Hindi na ako nakaabot dahil galing pa ako ng Mindanao ng araw na yon. Tumawag sa akin ang hospital at kailangan ako ni Eunice. Health problem at dahil sa katigasan ng ulo ni Eunice nagkaroon ng komplikasyon ang isinagawang surgery dito ilang buwan na ang nakalipas. Ayaw nitong magpadala sa hospital kung wala daw ako sa tabi nito kaya tinawagan ako ng kaibigan nito na puntahan siya. I know na isang malaking pagkakamali iyon pero may pinagsamamahan din naman kami ni Eunice. Ayaw ko din na mapahamak ito kaya kahit nagahol na sa oras, pinuntahan ko pa rin ito na hindi man lang inisip ang posibleng mararamdaman ni Bella kung sakaling hindi ako darating sa mismong oras ng aming kasal. Yun ang nangyari. Mismong sa araw ng aming kasal ay kailangan muling sumailalim sa surgery ni Eunice. Ayaw nito pero kailangan kong pilitin. Nakatakda ang surgery ni Eunice sa oras ng alas 8 ng umaga tapos ang kasal naman namin ni Bella ay alas 10. Gulong-gulo ako sa mga oras na yun. Hindi ko alam kung sino ang pipiliin ko. Kalusugan ba ni Eunice o ang posibleng kahihiyan na matamo ni Bella kung sakaling hindi ako makakarating sa itinakdang araw ng aming kasal. Pero kahit gago ako. Sa huli si Bella ang pinili ko. Kahit na halos lumuhod sa harapan ko si Eunice at nagmamakaawa na huwag akong umalis sa tabi nito, bumiyahe ako pabalik ng Manila pero huli na. Hindi na ako nakaabot sa kasal namin. Wala na akong nadatnan sa simbahan at ayon sa ilang staff ng simbahan na nadatnan ko, nagkagulo daw dahil hindi dumating ang groom. No choice ako kundi ang umuwi na muna ng bahay para makausap si Lolo. Alam kong sa hindi ko pagdating sa mismong oras ng kasal, isa si Lolo ang mas apektado at kailangan ko muna itong makausap. Sa edad nito, kailangan ko siyang unahin at baka atakihin na naman sa sakit sa puso. Kaya lang, pagdating ko ng bahay, ibinalita din naman sa akin ng mga kasambahay na nasa hospital daw si Lolo. Nahirapan daw itong makahinga kanina nang malaman nito na hindi ako sumipot. Dahil sa matinding pag-aalala, dali-dali akong bumayahe patungo sa hospital kung saan naabutan ko si Brian at ang asawa nitong si Angela na nagbabantay kay Lolo. Hinding-hindi ko makalimutan ang galit na kaagad na rumihistro sa kanilang mga mata nang makita nila ako. Mabilis akong nilapitan ni Brian at sinapak which is naintindihan ko dahil alam kong walang kapatawaran ang kahihiyan na ibinigay ko sa pamilya nila. Nagpakita ka ding gago ka. Alam mo bang noon pa man, tutol na ako na magpakasal sa iyo ang kapatid ko at dahil matalik na magkaibigan ang mga abuelo natin, no choice ako kundi tangapin ka sa pamilya namin. Pero ano ito? Ano ang ginawa mo? Galt na sigaw sa akin ni Brian ng araw na yon. Hindi lang sapak ang natamo ko kundi maraming beses na suntok sa katawan. Wala akong planong lumaban kaya hinayaan ko na. Kasalanan ko. Kahit napatay na ko sa galit ni Brian tatangapin ko dahil kasalanan ko. Pero hindi naglaon, mabuti na din at umawat ang asawa nitong si Angela, kaya sa wakas tumigil din si Brian sa kakasuntok sa akin. Akala ko talaga titigil lang siya kapag wala na akong hininga. Ayaw na ayaw kong makita kang lapit pa sa kapatid ko. Tama na ang matinding insulto at kahihiyan na idinulot mo sa pamilya namin, galit na muling bigkas nito at kaagad akong iniwan na nakabulagta sa mismong hallway ng hospital. Mabilis naman akong dinaluhan ng mga staff ng hospital at ginamot ang mga pasa ko. Dahil sa matinding pagod dulot ng biyahe, sa mismong private room ni Lolo ako nakatulog pagkatapos gamutin ng doktor ang mga pasa kong natamo dulot sa mga suntok ni Brian. Muli akong nagising nang marinig ko ang malakas na boses ni Lolo. Galit ito sa akin at gustuhin ko mang magpaliwanag hindi ako pinagbigyan. Nakalabas din naman kaagad ng hospital pero nagdeklara ito na uwi na daw ng Mindanao. Wala nang dahilan pa para magstay dito sa Manila dahil sa kahihiyan na ibinigay ko sa kanya. Nahihiya umano siya sa kaibigan niya sa mga nangyari. Kay Lolo Ryder. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang epekto sa mga nangyari. Walang sino man ang gustong makinig sa mga paliwanag ko kaya naman kahit na masakit, hinayaan ko na muna. Magpapalipas muna ako ng araw. Magpapagaling ng pasa at pagkatapos noon, babalikan ko si Bella. Alam kong mahal niya ako at hindi niya ako matitiis. Sumabay na ako kay Lolo pabalik ng Mindanao. Buong biyahe hindi ako nito iniimik at kitang-kita ko sa mukha nito ang matinding lungkot. Bigla tuloy akong nakaramdam ng pag-aalala. Hindi pwedeng ganito palagi si Lolo at baka bigla na namang atakihin sa sakit sa puso at natatakot ako na baka mapahamak ito. Lo, I am sorry. Sorry sa mga nangyari. Promise po, babawi ako.
Aayusin ko ito, kakalapag lang ng eroplano dito sa airport ng Mindanao at kasalukuyan kaming nakasakay sa aming sasakyan para bumiyahe pa uwi ng hasyenda nang muli kong kausapin si Lolo. Sorry for what? Kenzo, apo kita at wala akong ibang hangad kundi ang maganda mong kinabukasan. Alam kong ang Eunice na naman na yun ang dahilan kung bakit nagbago na naman ang ihip ng hangin. Kung siya talaga ang babaeng pangarap mo, you can go with her. Wala ka nang maririnig pa na kahit na anong pagtutol mula sa akin. Kung sakaling gusto mo siyang iwi ng hasyenda, pwede mong gawin iyon. Magsabi ka lang in advance para naman makapaghanda ako para makaalis din ako dahil kahit na ano ang gawin mo, hinding-hindi kaya ng kalooban ko na makita at makasama ang babaeng iyon sa iisang bubong. Ramdam ko ang matinding lungkot sa boses ni Lolo Lance habang sinasabi niya ang katagang iyon. Durog na durog ang puso ko sa narinig ko mula sa kanya. Siguro nga napakawalang kwenta kong apo dahil nagawa ko siyang saktan pati na din si Bella ng dahil lang kay Eunice. Nagkamali ako ng desisyon. Hindi sila ang naging una kong priority. Hindi na si Eunice ang gusto ko, Lo. Si Bella na. Don't worry po, ihahatid lang kita sa hasyenda, tapos babalik din ako ng Manila kaagad para suyuin si Bella. Pilit ang ngiting sagot ko. 0-0, alam ko mahal ako ni Bella at hindi ako nito matitiis. Kaya lang, ganoon na lang ang gulat ko sa naging sagot ni Lolo. Akala ko kasi papabor siya sa akin, pero hindi ko maiwasan na magulat sa naging sagot niya sa akin. Hindi na. Iyan ang huwag na huwag mong gawin, Kenzo. Kung talagang nagsisisi ka sa ginawa mo sa kanya, hayaan mo na si Bella. Hindi kanya deserved at hayaan mo siyang makamove on sa iyo at makahanap ng lalaking milya-milya ang layo kumpara sa pag-ugali mo. Hindi kayo bagay ni Bella, seryosong sagot nito. Lo naman. Noon, ayaw mo kay Eunice. Ngayon kay Bella naman, ano po ba talaga ang gusto mo? May iba na naman po ba kayong babae na gusto para sa akin? Pabiro kong tanong pero deep inside nasasaktan ako sa sinabing iyon ni Lolo sa akin. Hayaan ko daw na maghanap si Bella ng lalaking higit pa sa akin. Shit, hindi ako papayag. Aminado ako na nagkamali na naman ako pero hindi ko isusuko si Bella. Hindi. Wala na, Kenzo. Hindi na mangyayari iyon dahil bahala ka na. Kahit na ano pa ang mangyari, hindi na ako makikialam. Malaya ka nang gawin lahat ng gusto mo na walang kahit na anong maririnig na salita mula sa akin, seryosong sagot nito. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa lalamunan ko bago tumitig sa labas ng bintana ng sasakyan. Kung alam mo lang. Parang gusto ko na lang maglaho dahil sa matinding kahihiyan na nararamdaman ko sa pamilya ni Bella. Nakita ko din kung paano siya maglupasay sa kakaiyak nang makatanggap siya ng mensahe mula sa iyo, hindi ka na darating sa kasal nyo. Nakakahiya. Sobrang nakakaawa si Bella at pakaisipin mo ng maayos kung karapat, dapat ka pa ba para sa kanya bago mo sabihin sa akin na susuyuin mo siya ulit. Seryosong muling wika ni Lolo. Hindi ko naman mapigilan ang mapakunot noo. Nakatanggap si Bella ng mensahe mula sa akin na hindi ako darating. Nag-message ba ako sa kanya ng ganoon? Sa naisip kong iyon, dali-dali kong kinapa ang cellphone sa aking bulsa at ganoon na lang ang gulat ko nang hindi ko iyon mahagilap. Hinatid ko lang si Lolo sa mansion at muli din akong umalis para puntahan si Eunice sa hospital. Pagkadating ko sa nasabing hospital, kaagad na ibinalita sa akin ng doktor nito na tumanggi daw si Eunice na magpa-opera. Niinis man sa mga pinanggagawa ni Eunice sa buhay niya, no choice ako kundi puntahan ito sa kanyang private room kung saan siya nakakonfine para sana makausap ito. Pagkarating ko sa mismong pintuan ng kwarto nito, nagtaka pa ako kung bakit nakaawang ang nasabing pintuan at napahinto ako sa pagpasok nang marinig ko ang masayang boses na nag-uusap sa loob. Sabi ko naman kasi sa inyo nasa akin pa rin ang huling halakhak at ako pa rin ang pipiliin ni Kenzo kaysa sa Bella na yon, boses ni Eunice. Halata ang tuwa dito habang sinasabi ang katagang iyon. Hindi natuloy ang kasal at nagmukhang desperada si Bella. Kahit na mayaman sila, hindi nila mapigilan ang pagkalat ng balita na isa siyang desperadang babae na hindi sinipot ng groom kaya tiyak ako na hindi makakalabas ng bahay ang babaeng iyon dahil sa matinding kahihiyan. Natatawang sagot naman ng kausap ni Eunice. Mukhang ang kasal namin ang topic nila at tuwang-tuwa pa sila dahil hindi natuloy iyon. Sure yan sis at dahil hindi natuloy ang kasal nila sure akong galit si Bella kay Kenzo at ang buo nilang pamilya, kaya ito na din ang pagkakataon ko para balikan ako ni Kenzo. Kaya nga pinadelay ko muna ang operasyon ko
Para maawa sa akin si Kenzo at huwag niya na akong iwan, masayang sagot naman ni Eunice. Hindi naman ako makapaniwala sa naring. All this time, pinapaikot niya lang pala ako. Uy bruha, isipin mo din ang health mo. Baka naman sa kakadelay mo sa surgery mo, tuluyan na iyang masira ang kidney mo at mamatay ka, natatawan mang sagot ng kaibigan nito. No. Hindi magyayari iyon. May 20% pang natira sa kidney ko at makakahanap din naman kaagad na donor si Kenzo knowing him na marami siyang pera at hindi niya ako matitiis, nakangising sagot ni Eunice. Hindi ko na natiis pa ang narinig ko mula dito. Itinulak ko ang pintuan at galit akong mabilis na pumasok sa loob kung saan kitang-kita ko ang gulat sa mga mata ni Eunice pati na din ng kausap niya nang makita nila ang presensya ko. All this time niluluko mo lang ako, galit kong tanong. Kung pwede lang saktan ko siya para iparamdam ko ang galit ko sa kanya ginawa ko na sana. Kikenzo, kailan ka pa dumating? Kakanina ka pa ba? Halata ang kaba sa boses na tanong nito. Lalong sumiklab ang galit sa puso ko sa tanong niyang iyon sa akin. Tinatanong mo ako kung kanina pa ako. Well, paano kung ang sagot ko sa tanong mong iyan ay? Ano na namang drama ang sasabihin mo para makontrol mo ako? Galit kong tanong sa kanya. Kaagad ko namang napansin ang papatak ng luha sa mga mata nito. Mapakla naman akong natawa. Alam mo nakakapagod ka na eh. Pinilit kong intindihin ka kahit na naging dahilan pa yon sa pagsiselos ni Bella pero wala eh. Wala kang kwenta. Sa kabila ng lahat ng effort at tulong na ibinibigay ko sa iyo, hindi ka pa rin tumitigil para magkasira kami ni Bella, galit kong muling bigkas. No. Kenzo, hindi naman sa ganoon. Alam mong mahal kita kaya ko ito nagagawa pero... Stop it. Tama na Eunice. Ayaw na ayaw ko nang makarinig pa ng kahit na anong salita mula sa iyo. Ginusto mong i-delay ang surgery mo para gawin mong rason ang sakit mo para hindi ako makawala sa iyo. Pwes sige, kung ano ang gusto, gawin mo dahil simula ngayong araw. Hindi na kita lalapitan. Wala ka nang makukuha pa na kahit na kaunting tulong mula sa akin, galit kong sagot sa kanya. Kenzo ano? Akala ko ba hindi ko alam? Kakatapos lang ng una mong surgery pero hindi ka nag-ingat. Inabuso mo ang katawan mo at patuloy mo pa rin ginagawa ang mga bagay na alam mong bawal sa iyo. Now, I'm done. Bahala ka na at simula ngayong araw wala na akong tulong na maibibigay sa iyo. Mabuhay ka or mamatay ka na kung gusto mo, galit kong wika at mabilis na dinampot ang cellphone na nasa tabi niya. Ito yung cellphone ko na nawawala at kahit na hindi ko i-check, alam kong siya din ang may pakana kung bakit may natanggap na mensahe si Bella na hindi na matutuloy ang kasal namin. Shit! Ang tanga ko. Sobrang tanga ko. SNA. Don't tell me na ganyan ka na lang palagi. Kung ang plano mo ay magmukmok ng kwarto habang buhay, mabuti pa hindi na lang sana tayo umalis na Manila. Nagstay na lang sana tayo ng bahay at magpakaburo ka hanggang gusto mo. Nasa mahimbing ako ng aking pagtulog nang bigla na lang akong naalimpungatan sa malakas na boses ng kapatid kong si I. Wala sa sariling kaagad akong nagmulat ng aking mga mata at muli ding napapikit ng masilaw ako sa liwanag ng ilaw ng aking silid. Bukas ang lahat ng ilaw at feeling ko tuloy nasa langit na ako. Ano ba iyan, Ise? Ang sama nito. Alam mong natutulog pa iyong tao eh. Naiinis kong bigkas. Yamot akong napabangon at naglakad patungo sa may switch ng ilaw at ini-off ang ibang ilaw na nakasindi. Ano ba iyan? Ate Bella naman 15 days na tayo dito sa France, pero wala kang ibang ginawa kundi ang magkulong dito sa kwarto. Hindi ka ba nagsasawa? Nakikita mo ba iyang hitsura mo sa salamin? Yamot na muling wika ng kapatid kong si Ihi. Wala sa sariling napakamot ako sa aking ulo at muling napaupo sa kama. Sobrang bigat na nga ng pakiramdam ko. Masakit na ang katawan ko at feeling ko ang katinadi ng ulo ko dahil kahit ang paliligo kinatatamaran ko na. Maligo ka ha? Hihintayin kita sa dining area. Sabay tayong kakain at nagluto ako ng paborito mong ulam. Muli nitong wika bago ako iniwan dito sa aking kwarto. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapabuntong hininga ng malakas. Tama naman kasi talaga itong kapatid kong si Ihe. For God's sake, 15 days na kami dito sa France at nakalipat na kami ng bahay pero wala akong ibang ginawa kundi ang magmukmok dito sa loob ng aking silid. Ni hindi ko pa nga naranasan na mamasyal eh. Bigla nga kasi akong nawalan ng gana sa lahat ng bagay at kasalanan ni Kenzo iyon.
Kung hindi sana ako inindyan sa kasal namin, hindi sana ako makakaramdam ng ganito katinding kalungkutan. Hayst, wala talagang magandang maidulot kung pilit ang pag-ibig. Isa ako sa mga halimbawa na hindi maganda na ipilit mo ang sarili mo sa lalaking hindi ka mahal. Pigil ko ang sarili ko maiyak. Mula sa pagkakaupo sa kama, dahan-dahan akong tumayo at naglakad patungo sa banyo. Siguro, tama si Ife. Tama na itong ginagawa ko sa sarili ko. Ito na siguro ang tamang pagkakataon para alagaan ko na ang sarili ko. Dapat ko na ding mahalin ang sarili ko dahil alam kong sa mga pinanggagawa ko ngayon, hindi lang ako ang mas apektado. Sure ako na alam din nila mommy kung ano ang mga pinanggagawa ko dito sa France. Nagpasya na muna akong maligo. Well, talagang maayos na paliligo ang ginawa ko. Ilang beses akong nagshampoo at nagsabo ng katawan. Sinigurado ko talagang malinis na malinis ako bago ako muling lumabas ng banyo at diretso sa aking closet para maghanap ng damit na maisusuot. Pinili ko ang isang sexing kasuotan at pagkatapos kong magbihis, nag-apply ako ng kaunting makeup. Sinigurado ko talagang maayos ang hitsura ko bago ako lumabas ng silid at naglakad patungo sa kusina kung saan naabutan ko ang kapatid ko na abala sa kanyang cellphone at nang maramdaman nito ang presensya ko. Nag-angat ito ng tingin at tulala na napatitig sa akin. Ate Bella, gulat niyang bigkas. Kaagad ko naman siyang pinagtaasan ng kilay bago naupo sa isang bakanting upuan. Himala! Ang ganda natin ngayon muli niyang bigkas. Seryoso ko siyang tinitigan bago ako nagsandok ng pagkain para lagyan ang sarili kong pingan. Wala na akong damit na maisuot. Gusto kong mag-shopping, seryoso kong sagot sa kanya. Nagulat na lang ako nang bigla na lang itong tumayo. Now na. Shit, bakit ngayon mo lang sinabi? Saglit lang at wala pa akong ligo, bigkas nito at walang sabi-sabi na basta na lang akong iniwan dito sa dining area. Kibit balikat ko na lang siyang sinundan ng tingin bago ko ipinagpatuloy ang aking pagkain. Magaling magluto itong kapatid kong si Ihi, palibhasa kasi feeling independent woman ang lalaking iyon. Woman kasi gay nga. Hindi pa naman umaamin sa akin pero halatang halata ko sa kilos niya at ilang beses ko na din itong nahulihan ng mga damit pambabae sa closet nito. Hindi ko sila masyadong nakakabonding nitong mga nakaraang taon kasi halos 2 taon din ako sa Amerika, tapos noong umuwi ako ng Pinas, wala naman akong ibang ginawa kundi ang gumimik ng gumimik kasama ang mga barkada ko. Noong natigil naman ako sa pagimik, nagpakabaliw naman ako kay Kenzo. Ni hindi ko maalala kung kailan ba ako nakipagbonding sa mga kapatid ko Kahit naman papaano, nag-enjoy ako sa pamamasyal naming ito ni Evie, nag-shopping kami at kumain sa labas. Noon ko lang din sobrang nag-realist na sobrang na-miss ko ang ganitong klaseng routine ng buhay ko. Gabi na ulit kami nakauwi ni Evie ng bahay at nagkanya-kanya na kami pasok sa aming silid. Pareho kaming pagod sa maghapong gala, kaya naman pagkalapat ng likod ko sa malambot na kama kaagad na din naman akong nakatulog. Maaga akong nagising kinabukasan kung saan dali-dali akong napabangon ng kama nang maramdaman ko na naduduwal ako. Nangangasim ang aking sikmura, kaya pagkapasok ko sa loob ng banyo, diretso ako ng toilet bowl at sumuka ng sumuka. Hindi ko alam kung may nakain ba akong hindi maganda kaya ako nagkakaganito pero nang biglang sumagi sa isipan ko na halos 2 buwan na akong hindi dinadatnan ng monthly period ko, wala sa sariling napahawak ako sa aking bibig. Biglang dagsa ng matinding kaba sa puso ko. Ngayon ko lang naalala na kailangan ko na palang mag-maternity test dahil bago ang araw noong kasal namin ni Kenzo, nagdududa na ako na baka nagdadalang tao ako. Wala sa sariling napasabunot ako sa sarili kong buhok. Kung saan naman unti-unti ko nang natangap na hindi talaga kami para sa isa't isa ni Kenzo, saka naman dumating ang ganitong klaseng pangyayari. Shit, aware ako na posible akong mabuntis lalo na at wala kaming kontrol ni Kenzo noon. Ni hindi ko na nga mabilang kung ilang beses nang may nangyari sa amin. Hayst, ano na ngayon ang gagawin ko? Hangat maaari ayaw ko nang bigyan ang dagdag suliranin ang mga magulang ako. Napahiya na nga din sila dahil hindi ako sinipot sa kasal ni Kenzo, tapos heto na naman. Buntis ako na walang asawa. Panibagong kahihiyan sa pamilya namin at hindi ko na alam kung paano ito ay handle. Wala sa sariling napahawak ako sa impis kong tiyan. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa akin pero sa kabila ng mga naisip ko kanina, ay hindi ko maitatanggi na may tuwa akong nararamdaman sa puso ko. Kung sakaling buntis talaga ako, magkakaroon na ako ng sarili kong anak.
Magkakaroon na ng direksyon ang buhay ko at may dahilan na para ipagpatuloy ko ang aking buhay. Hindi lang para sa sarili ko kundi para na din sa magiging anak ko. Sa naisip kong iyon, saglit ko munang pinakiramdaman ang sarili ko bago ako naghilamos at ginawa ang morning routine ko. Pagkatapos noon, dali-dali akong lumabas ng banyo at naglakad palabas ng kwarto. Diretso ako sa kwarto ni Izzy at malakas na kumatok. Tawag ko pa nga sa pangalan nito. Hindi na ako nakatiis pa at pinihit ko na ang doorknob at nang mapansin ko na nakabukas ito, hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko at walang sabi-sabing itinulak iyon. Pagkabukas ng pintuan, mabilis na akong pumasok sa loob ng kwarto nito at naabutan ko ang mabait kong kapatid na nahihimbing pang natutulog sa ibabaw ng kama at ang nakakaloka pa ay naka-nighties pa. Tinalo pa ako kung paseksihan ang labanan sa pagtulog kaya dali-dali ko itong nilapitan at niyugyog ang balikat para magising. Halos pasigaw kong tawag sa pangalan nito. Napansin ko na para itong naalimpungatan at mabilis na bumangon sa kama. At Bella, ano ba iyan? Istorbo naman eh. Kitang natutulog pa ang tao. Nakabusangot ang mukhang wika nito. Kaagad ko naman siyang pinagtaasan ng kilay bago ko sinulyod ng tingin ang kanyang kabuuan. Tanghali na, tulog ka pa rin? I need your help. Bilhan mo ako ng pregnancy test sa drugstore dahil feeling ko buntis ako, pautos kong wika sa kanya. Napansin kong saglit itong natulala habang titig na titig sa akin. Ha? Anong sabi mo? Buntis ka, seryosong tanong niya. Kaagad ko naman siyang pinamaywangan sabay tango. Yes, kaya nga kailangan kong mag-ihi para makasigurado. Bilisan mo na dahil kailangan ko na iyan gayon din, muli kong bigkas bago ako naglakad patungo sa pintuan ng silid. Bago ako lumabas ng kwarto nito, nilingon ko pa ulit siya bago ako nagsalita. Yes, by the way, anong brand ka pala ng nighties iyang suot mo? Samahan mo ako mamaya dahil bibili din ako. Nakangisi kong bigkas at hindi nakaligtas sa paningin ko ang pamumutla niya. Mabilis pang hinila ang makapal na comforter at itinakip sa kanyang katawan. Tatawa-tawa naman akong mabilis na lumabas ng silid nito. Maluwag isi kalooban na buong puso kong tinangap ang pagdadalang tao ko. Nakumpirma na ito sa pregnancy test na isinagawa ko pero nagpasya pa rin si Iye na dalhin ako sa hospital para makasigurado. Pinaghalong tuwa at lungkot ang nararamdaman ng puso ko nang ikumpirma ng doktor ang pagdadalang tao ko. Lungkot dahil sa naisip na palalakihin kong mag-isa ang anak at tuwa dahil magiging mommy na ako. Pagkagaling namin ng OB-GYN, kaagad na tinawagan ni Ihe sila mommy at daddy para ibalita na kaagad sa kanila ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Noong una ayaw ko pa nga sana na ipaalam sa kanila pero since mapilit talaga ang kapatid kong si Ihe, hinayaan ko na lang. Alam kong malalaman din nila mommy at daddy ang tungkol dito. Gusto ka daw makausap ni mommy, seryosong bigkas ni Ihi sa akin pagkatapos kong marinig na naisumbong na nga ako nito. Abot ang kaba sa puso ko na inabot ko ang kanyang cellphone at nag-aatubiling magsalita. Mom! Kumusta po, mahinang sambit ko. Oh is by God Bella. Buntis ka. Totoo ba anak, kaagad na bigkas nito sa kabilang linya. Wala sa sariling napatingin ako kay Zehi pero deadma lang siya na mabilis na naglakad patungo sa kusina. Ayaw kasing makinig sa akin at saka na lang sana namin sabihin kina mommy at daddy ang kondisyon ko. I'm sorry mom. Panibagong kahihiyan na naman ang dala ko sa pamilya natin, mahina kong sambit. Sa pagkakataon na ito, sobrang nahihiya ako sa kanya. Alam kong sobrang laking dagok sa pamilya namin itong mga pinanggagawa ko. At hindi ko alam kung kaya ko pa bang makabawi sa kanila, gayong may panibagong problema na naman ang dapat pagtuunan ng pansin. Iyon ay ang pagdadalang tao ako. Bella, anak. Ano ba ang sinasabi mo? Kahit kailan, walang kahihiyan na nangyari sa pamilya natin. Huwag mong isipin na nakakahiya ang mga naganap sa iyo, dahil normal lang lahat ng mga nagawa ko, dahil nagmahal ka lang, seryosong sagot naman ni mommy. Hindi ko na naman napigilan ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kung iniisip mo na magagalit kami dahil buntis ka, nagkakamali ka. Hindi kami magagalit sa iyo at alam mo bang sobrang saya ng daddy mo nang nalaman namin na nagdadalang tao ka.
Isang malaking blessing sa ating pamilya ang batang iyan, kaya huwag ong isipin na nag-iisa ka. Nandito lang kami na handa kang i-guide at suportahan sa lahat ng oras. Muling sambit nito, kaya naman hindi ko na mapigilan pa ang pagpakawala ng mahinang hikbi mula sa labi ko. Umuwi ka na dito sa Pinas, Bella. Iba pa rin na kasama mo kami ngayong nagdadalang tao ka. Mag-ingat ka palagi at huwag mong pabayaan ang health mo. Isipin mo ang batang nasa sinapupunan mo. Kung ano man ang nangyari sa iyong nakaraa, kalimutan mo na iyon. Mas marami pang mga magagandang bagay ang darating sa buhay mo, anak, muling sambit ni Mommy. Thank you Mom at sorry po dahil matigas ang ulo ko. Sorry Mom, umiiyak kong sambit. Tahan na. Huwag mo nang iyakan ang mga bagay na tapos na. Moved on anak. Mag-moved on ka na, muling bigkas nito. Marami pang mga magagadang salita na sinabi si Mommy sa buong pag-uusap namin. Sumasabat din si Daddy paminsan, minsan at palagi nitong sinasabi sa akin na excited na daw siyang masilayan ang apo niya sa akin. Siyempre, sobrang saya ko din hindi ko akalain na ganoon lang kadali sa kanila na tanggapin ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Akala ko talaga itatakwil na nila ako dahil sa mga patong-patong na kahihiyan na idinulot ko sa pamilya namin. Nakiusap din si Mommy na kung pwede umuwi na daw kami ng Pinas ni Ihi. Sa huli nakiusap ako sa kanila at saka na lang. Ginawa kong katwiran na gusto ko munang mag-ikot-ikot dito sa France para mag-enjoy. Mabuti na lang at pumayag din sila pero sa isang kondisyon. Kailangan kong umuwi bago ang 18th birthday party ng bunso kong kapatid na si Fiona. Pumayag naman ako pero sinabi ko din sa kanila na babalik din kaagad ako dito sa France. Balak kong dito manganak at dito na din palakihin ang bata. Parang ayaw ko na munang magstay ng matagal sa Pinas. Masyadong traumatic ang naging experience ko sa bansang iyon at pakiramdam ko mas tahimik ang buhay ko dito sa bansang France. Nagpahayag ng pagtutol si Mommy sa ideyang iyon pero sa huli sinabi niya na saka na lang daw namin pag-uusapan ang tungkol dito. Sa ngayon kailangan ko daw i-priority ang health ko at kapag may problema, huwag daw mag-atubili na tawagan sila. Naging maayos ang sumunod na mga araw at buwan sa buhay ko. Aminado ako nang simula noong nalaman ko ang pagdadalang tao ako, muling bumalik ang sigla ko. Nagkaroon ako ng dahilan para ipagpatuloy ang buhay at huwag magpatalo sa lungkot na nararamdaman. Mabuti na lang talaga at never akong nakakranas ng morning sickness. Normal sa akin ang lahat at minsan pa nga akong tinanong ni Iye kung talagang nagdadalang tao daw ba ako. Wala akong cravings, hindi din ko maselan sa lahat ng mga pagkain at lalong walang morning sickness. Lahat normal at napakaswerte ko. Naalala ko kasi na noong nagdadalang tao si Angela, halos tumira na ito sa banyo dahil sa kakasuka. Iyon din ang ini-expect ko sa sarili ko pero hindi nangyari kaya ang ending parang wala lang. Nakakagala ako kahit saan at nakakain ko ang lahat ng gusto ko na hindi matatakot na baka isuka ko lang. Isang linggo bago ang birthday party ni Fiona, bumiyahe kaming dalawa ni Ify pabalik ng Pinas. Magpa 5 months pregnant na ako at medyo halata na ang aking baby bump. Are you sure na kaya mo? Akin na iyang bag mo. Ako na ang mabibitbit, pabaklang wika ni Ihi sa akin. Kakatapos lang namin ma-check-in ang aming mga bagahe at patungo na kami sa gate number kung saan kami sasakay ng eroplano. Kaya ko pa. Ano ka ba? Itong maliit na handbag na nga lang ang bitbit ko, aagawin mo pa, nakaingwes kong sagot dito. Nahuli ko pang inirapan ako nito. Kapag kaming dalawa lang ni Ihe, na ilalabas nito ang kanyang pagiging bakla. Wala na talaga siyang maitago sa akin dahil sa ilang buwan nakasama ko siya sa iisang bubong lumalabas na talaga ang pagiging bakla niya. Ilang beses ko na din siyang hinimok na ipagtapat kina Mommy at Daddy ang tunay niyang kasarian, ayaw niya. Natatakot daw at baka mabugbog siya ni Daddy. Wala pang bakla sa angkan namin at siya pa lang. Naging smooth ang biyahe namin hanggang sa naglanding ang eroplaryo na sinasakyan namin sa Terminal 1. Sila Mommy at Daddy mismo ang susundo sa amin kaya naman pagkalabas namin ng immigration, asal lalaki ulit si Ihi. Mahirap na at baka masuntok daw siya ni Daddy nang wala sa oras. Bella, Ihi, mga anak, narinig kong bigkas ng tuwang-tuwa na si Mommy pagkalabas namin ng arrival area. Hindi ko na naman mapigilan ang maluha at halos takbuhin ko na ang pagitan namin ni Mommy para mayakap na siya. Mom! Dad, nakangiting sagot ko. Nang makalapit ako sa kanila, mahigpit ko silang niyakap. Kumusta?
Naku, parang hiyang ka sa France ah. Lalo kayatang gumanda anak. Nakangiting wika ni Mommy. Pagkatapos ng mahigpit na yakap, pinagmasdan ako nito at nakangiting ipinatong ang kanyang kamay sa umbok na ng aking tiyan. Hindi ka ba pinahihirapan ng apo namin, sabat naman ni Daddy. Naluluha naman akong umiling. Naku Dad, Mom, minsan iniisip ko na lang na prank ang pagbubuntis niyang si Ate Bella eh. Walang kahirap-hirap at normal lang ang mga nararamdaman niya, nakangiting sabat naman ni Evie, hindi ko naman mapigilan ang matawa. Naku, mabuti naman kung ganoon. Mahirap ang mga morning sickness sa unang trimester ng pagbubuntis at danas ko iyan kaya sobrang nag-aalala ko para kay Bella. O siya sige sa kotse na tayo at nang makauwi na, nakangiting wika ni Mommy at hinawakan pa ako sa braso at sabay-sabay na kaming naglakad patungo sa kotse. Habang nasa biyahe kami, hindi maubos-ubos na tsikahan ang nagaganap sa pagitan naming lahat. Gusto ni Mommy na ikwento namin sa kanila ang naging buhay namin sa France at game na game kaming dalawa ni Ie doon. Feeling ko tuloy sa bigla akong bumalik sa dati. Noong mga panahon na hindi pa ako in love at sobrang active ko pa na magdaldal at maglambing sa kanila. Heist, sobrang na-miss ko ang mga araw na iyon at habang nandito pa ako sa Pinas babawi ako kina Mommy at Daddy. Pati na din sa mga kaptid ko. Sa kanila ko muna ibibigay ang oras ko. Pagdating ng bahay, mga nakangiting sila Fiona, Kuya Brian at Angela ang sumalubong sa akin. Bumisita daw last month ang isa ko pang ate na si Ate Brianna Luis, kasama ang asawa nito na si Jaylord. Sa day sila nakabase mahigit 1 taon na dahil sa bagong negosyo na itinatayo nila doon. Pero balita ko babalik din naman daw ng Pinas kapag maisettled na ang lahat at hindi sila sure kung makakauwi ba sila sa 18th birthday ng bunso naming kapatid na si Fiona. Ian Denhi balita, seryoso kong tanong kay Vamos nang bigla na lang itong tumawag. Siya ang taong inutusan ko na magmanman sa bahay ng mga De La Fuente. Pinagbabawalan kasi ako ng halos lahat ng pamilya na lumapit-lapit sa kanila pagkatapos noong insidente na hindi natuloy ang kasal namin ni Bella. Last na bisita ko doon, halos patay nako sa bugbog ni Dominic De La Fuente. Kita ko kung gaano ito kagalit sa akin, at kahit na nakalugmok na ako sa lupa, patuloy pa rin siya sa pagsipa sa akin. Mabuti na lang at kahit papaano, inawat ito ng anak na si Brian kung hindi baka nabubulok na ang katawan ko sa ilalim ng lupa. Doon ko lang din nakita kung gaano kalupit ng isang Dominic De La Fuente at nakakatakot pala talaga siya kung magalit. Naghilom man ang mga sugat ko, nag-iwan naman iyon ng ilang peklat sa aking katawan. Pero never akong nagalit sa ginawa niya. Alam kong bugso ng damdamin ang lahat kaya nagawa niya iyon. Naiinitindihan ko na walang sino mang mga magulang ang gustong mapahiya ang anak sa maraming tao, at kahit na saang anggulo tingnan kasalanan ko talaga ang lahat. Boss, dumating na ang pinakahihintay mo. Dumating na po si Ma'am Bella, sagot kaagad naman ni Vamos. Ang kanina ay seryoso kong mukha ay unti-unting napalitan ng ngiti. Wala sa sariling napatayo ako sa pagkakaupo sa swivel chair. Dumating na siya. Talaga ba? Seryosong sagot ko. Ang alam ko ay lumabas ng bansa si Bella pagkatapos mismo ng araw nang hindi natuloy ang kasal namin at kahit na anong pilit kong alamin kung saang bansa ito nagpunta, hindi ko makuha-kuha. Mahigpit na ipinagbabawal ng mga De La Fuente na ipaalam kahit kanino ang kinaroroonan nito at mayong nagbalit na si Bella gagawin ko ang lahat para mapatawad ako nito. Inutusan ko pa ang nagbabantay na ipagpatuloy ang pagmamasid. Gustuhin ko man na puntahan si Bella ngayon din sa bahay nila pero hindi maaari. Hindi pa ako ready na mamatay lalo na at hindi niya pa ako napapatawad. May mga larawan po akong ipinadala sa email nyo boss. Pakicheck na lang po, huling bigkas ni Vamos bago ko tuluyang tinapos ang pag-uusap namin. Dali-dali ko namang binuksan ang email ko at halos maluha ako nang makita ko ang mga latest na larawan ni Bella. Mula sa airport hanggang sa makuwi ng bahay nila. Iba't ibang klaseng larawan. Bella, wait for me love. Magkikita din ulit tayo. Magiging masaya din tayo ulit kagaya ng dati. Sorry sa mga nangyari. Sorry sa mga nangyari, mahina kong sambit habang hinahaplos ang pisngi nito. Mahigit 3 buwan din siyang nawala at ngayong nandito na siya, hindi na ako makakapayag pa na hindi ko siya makasama ulit. Titsyempo ako. Gagawin ko ang lahat para muli ko siyang makaharap. Ang balitang muling pagbabalik ni Bella dito sa Pinas ay naging dahilan para mawala ako sa huwesyo.
Nawala ang focus ko sa trabaho at wala akong ibang ginawa dito sa loob ng opisina kundi ang tumunganga lang at titigan ang mga larawan nito. Aminado ako sa sarili ko na sobrang na-miss ko siya. Kinahapunan, diretso ako sa disco bar kung saan paboritong tambayan ni Bella para magbakasakali. Mahilig sa disco si Bella at tiyak akong pupunta ito kaagad doon kasama ng mga kaibigan. Iyon na lang isa-isang nagsidatingan ang mga kaibigan ni Bella sa disco bar pero hindi ko ito namataan. Lumalim na ng lumalim ang gabi habang patuloy ang pagmamasid ko sa buong paligid. Umaasa ako na darating si Bella kaya lang kahit na anino nito hindi ko namataan. Feeling ko nga hindi pa alam ng mga kaibigan niya na nandito na sa Pinas si Bella eh. Normal naman lahat ng mga kilos nila hanggang sa narinig kong magsalita ang isa sa kanila na ang naging topic ay ang tungkol kay Bella. Guys, alam niyo ba na dumating na daw si Bella kanina, nakangiting bigkas nito. Sa boses nito halatang lasing na. Talaga? Dumating na ba siya? Kanino mo nalaman? Tanong naman ng isa pa. Ano ka ba? Hindi niyo ba friend sa social media account ang kapatid niyang si Fiona? Daming mga picture doon ni Bella na nakabalik na siya ng bansa, sagot naman ng isa pa. Hi friend pa ba natin ang babaeng iyon? Simula noong hindi natuloy ang kasal niya, pinutol niya na din ang komunikasyon niya sa atin. Pati social media account niya kung saan mabilis natin siyang makontak, dini-activate niya. Sagot naman ng isa pa. Hayaan niyo na. Intindihin na lang natin. Masyadong nasaktan iyong tao at mas gusto siguro ng tahimik na mundo, nakangiting sagot naman ng isa pa. Iyon na eh. Hays, kawawa naman si Bella. Sana lang talaga kunin tayong ninang ng baby niya no? Habuntis ba si Bella? Yes, hindi mo alam. Hala, ano ka ba Aubrey, hindi mo alam? Nabasa ko iyan before sa NA Day ng kapatid niya. Teka lang, may picture ako dito eh, sabat ng isa pa. Kaagad namang nagsalubong ang kilay ko sa narinig ko. Inilabas ko din ang cellphone ko at muling tinitigan ang mga picture ni Bella na kuha ng private investigator ko at doon ko lang din lubos na nahalata ang umbok ng tiyan ni Bella. Buntis siya. Kung ganoon, nabuntis ko siya at magkakaanak na kami. Sa naisip kong iyon ay hindi ko na mapigilan ang maluha at lalong nadagdagan ang adhikain na muli itong makaharap.